Welcome home, COG fam. I am Chloe and I will be your host before we begin our worship service. Hello to everyone watching us, especially to our first-time worshipers. We are so glad to have you here with us. Kaya naman kindly comment any love emoji below and your COG Subic family would love to recognize you. And now, here's our announcements for the month of February. Our Revival Night series is back with the theme, How Deep Is Your Love? Kaya naman join us on Wednesday at 6:30 p.m. and together, let us experience God's great love. And save the date on February 20 and 21 for our life-changing event, Ignite. And together, let us receive the power, purpose, and passion that comes from the Lord. You may register as early as today. That's all for our announcements. And now let us raise our hands and bow our heads as we praise and worship our Most High God. Once again, I am Chloe. God bless and see you later after the service. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. At pwede po bang batiin mo yung katabi mo ng isang mapagpalang gabi, kapatid? Hallelujah. And I can feel the presence of everyone here that is so excited to worship and give praise to the Lord. Amen po ba doon? And before we start praising and worshiping our God, pwede po bang hawakan mo muna yung kamay ng katabi mo? And as one church, pwede po bang sabay-sabay tayo at sama-sama tayong mananalangin before God? Oh, hallelujah. Oh, Lord, we praise you. We honor you, God. We worship you. We exalt your holy name, oh God. We adore you, oh God. And we bless your name. Lord, we are here in this place, oh God. Dahil, Lord, nais ka naming pasalamatan. Nais ka naming papurihan, Panginoon. And Lord, we are here in this place, oh God, for you alone, oh God. And Lord, tonight, as we come here, oh Lord, may you prepare our hearts for what you are about to do tonight. For we know, God, that you are about to do something big and something great in our life. And right now, church, pwede mo ba natin itaas ang ating mga kamay? And Lord, we receive today what you are about to do in our life. For we know and we put our confidence, oh God, that tonight you will deliver us, you will restore us, you will transform us in the name of Jesus. That's why, God, as we come here, as we worship you, oh Lord, allow us, oh God, to worship you in spirit and in truth alone, oh God. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagkakataon at sa pribilehiyo, Panginoon, na kami ay dinala mo sa lugar na ito upang malayang magpuri at sumamba para sa iyo, God. Kaya Lord, ikaw lamang ang aming itinataas sa lugar na ito, Panginoon. Be all the glory, all the honor, all the highest praises and adoration. In Jesus' name we shout, Amen! Hallelujah! And somebody shout hallelujah once more in 3, 2, 1. Hallelujah! Hallelujah! Ito na, church! Pwede mo patuloy na ipalakpak yung mga kamay na yan para sa Panginoon.
And together we're gonna dance and sing for the Lord. Amen po ba doon? Maawi, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuka ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Come on, let's sing! Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. And everybody now will sing! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Sino? Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupuga ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Everybody will sing! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Come on, minsan pa kapatid! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yeah. Hallelujah! Come on, can you just continue to clap those hands for the Lord tonight, church? And together, we're gonna declare this. Hallelujah! And may you all sing this. Palay bumubuhos na Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang. Kaya ba yung mas malakas kapatid? Yahweh, papapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos. Come on, every voice is now.
itatanghal dakilang pangalan mo. Come on, we sing! Iisa tungkulin, iisa damdamin, ika'y aawitan, ang ngalan mo itataas, oh yeah. Come on! Pwede mo ba iwagay-way ang mga kamay na yan, kapatid? Iwagay-way, and the sun, we're gonna jump for the Lord. Mga paa, ilulundag, oh Yahweh. Purihin si Yahweh. Kami ay narito upang magpasalamat sa iyo. Ang kagalakan mo, ang tanging lakas ng puso ko. Come on, what's that? Iisang tungkulin, isang damdamin, iisang damdamin, ika'y aawitan, ang ngalan mo itataas, oh Yahweh. Mga kamay, iwagayway, oh Yahweh. Mga paan, ilulundag, oh Yahweh. Purihin come on, minsan pa kapatid! Ang ngalan mo itataas, oh Yahweh. Come on, pwede mo ba iwagayway ang mga kamay? Iwagayway, oh Yahweh. At pwede ka bang lumundag, kapatid? Mga paan, ilulundag, oh Yahweh. Purihin si Yahweh. Oh, 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 ikaw lamang ang pag-asa, awitan ka. Ikaw lamang, oh Diyos, ikaw lang ang pag-asa. Hallelujah! Awitan ka, purihin ka. Ang ngalan mo'y, come on, every voices now. Woo! Mga kamay. Come on, pwede ba yung lumundag ka para sa Panginoon? Ilulundag, oh Yahweh. At kaya ba kapatid, yung mas mataas para sa Panginoon? Si Yahweh. Ang ngalan mo itataas, oh Yahweh. Mga kamay, iwagayway, oh Yahweh. Mga paan, ilulundag, oh Yahweh. Come on, minsan ba kapatid? Si Yahweh. Ang ngalan
po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah! At sino dito yung nakaranas ka ng kagalakan at kapahingahan sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Hallelujah. And right now, church, God has a word for you tonight. And to tell you what, hindi aksidente na naririto ka sa lugar na ito. Maybe it's your first time here. Or maybe matagal ka nang tinatawag ng Panginoon. Or maybe you've been here for a very long time. And yet, alam mo that you still need God in your life. And right now, church, this is the very word of the Lord for us tonight. Sabi sa mga awit, chapter 51, verse 17, ang handog ko sa inyo, O Diyos, ay isang pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. And who among you here who can admit that, Lord, I have been a sinner. Lord, isa po akong makasalanan, nagkasala po ako sa iyong harapan. I have fallen short of your glorious standard. That's why, God, I am here in this place. Lumalapit po ako, Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyong harapan. And can we all just raise our hands right now? Pwede mo bang itaas yung mga kamay na yan? And may this be our prayer. Na Lord, naririto po ako sa lugar na ito, Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyong harapan, O God. And Lord, I am here in this place because I need you. And I want you, God. And as we come to Him humbly, sa paglapit natin na may pusong nagpapakumbaba, God is telling us tonight na ang paglapit sa Kanya na may pusong nagpapakumbaba, ito ang pusong hindi tinatanggihan ng ating Panginoon. God doesn't want us to come here with a perfect heart. God wants us to come to Him with a broken and a contrite heart. Yung pusong nagpapakatotoo sa harapan ng Diyos. And right now, church, can we just continue to raise those hands and allow God to minister and to speak to us tonight. Oh, hallelujah. Here are your people, God. Sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay,
pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Just allow God to search our heart. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa aking natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa aking natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Come on, every voices na. Itataas ang aking. Come on, just worship Him. Minsan pa, kapatid, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Kinlain ka, Jesus. Purihin ka. And can we just continue to raise those hands? Just continue the attitude of worship. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari,
luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Come on, we declare. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakilang hari, dakilang hari. Come on, just worship Him. Ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon maghari ka.
Pwede ba manatiling nakataas yung mga kamay na yan para sa Panginoon? At minsan pa, pwede bang awitin natin? Magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman sa'yong kalwalhatian ang kadakilaan, Jesus. Minsan pa, magpakailanman sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpakailanman ikaw ang hari, ikaw ang hari, aking tinatangi, Jesus. Praise be to God. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Kaya kami nagpupuri, kaya kami umaawit, kaya kami kumakanta dahil ito lang yung kaya namin gawin, Panginoon. Sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Maibalik ang pasasalamat, Panginoon. Dahil ang kabutihan mo ay hindi namin masukat. Kulang nga ang salita. Kulang ang salita para ihalin tulad ng kabutihan mo, Panginoon. Ipagpalain ng iyong mga anak na inuna ka ngayong linggong ito, Lord. Thank you for the lives. At ito lang din po ang kayang gawin ng isang tao na minahal. Isang taong makasalanan na minahal ng isang Diyos. Salamat. Dahil minahal mo kami mga taong makasalanan. Salamat, Panginoon. Ngayong araw po na ito, as we partake this Holy Communion, if you have that communion set, today we will remember what the Lord has done on the cross of Calvary. I want to read to you the word of the Lord in 1 Corinthians chapter 11, verse 26. The Bible says, "For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again. So anyone who eats this bread or drink this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord." That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. Kung ikaw po yung tao na alam mong nagkasala ka sa Panginoon, ikaw ay nag-commit ng kasalanan, sinadya man to o hindi. When we partake this Holy Communion, importante na magkaroon ka ng pusong basag at ng papakumbaba sa Diyos. And if you are that person na alam mo na meron kang kinumit na bagay, maliit o malaki sa mata ng Diyos ay kasalanan, di ba tayo pumikit lahat at manghihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon? Let's humble ourselves before the Lord. Dear God and Heavenly Father, Lord, tawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Panginoon, kung hindi na ito nakita ng tao, Panginoon, sa iyo lahat ay nakikita mo, Panginoon. Alam mo yung ginawa namin. Alam mo ano yung kasalanan namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Panginoon, as we remember what you have done on the cross, through this Holy Communion, I pray, O God, na hindi lang namin to kinain or hindi lang namin to ininom. Ito po, Panginoon, ay inaalala namin na namatay ka para sa amin sa cross ng Kalbaryo. Pagpalain niyo po ang aming banal na punan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed,
The Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces, said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin. Ayan na. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it." Amin po natin sa araw ng ubos. Tayo po'y pumikit at manalangin. Salamat sa ating Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa dugo na tinigis mo sa cross. At Panginoon, sa katawan mo, Panginoon, na pinarusahan para sa amin. Na ang dapat ang parusa na yon ay para sa amin, buhay na, Panginoon, habang buhay na parusa sa impyerno. Ngunit salamat dahil Ikaw ang Diyos na gumawa ng paraan. At gumawa ng, at binigay, Panginoon, ang bugtong na anak mo para sa amin. Salamat. Salamat, Panginoon. Kaya ngayong araw po na ito, as we study your word, I pray that every one of us here, Panginoon, bigyan mo kami ng puso na desperado sa iyong salita. Kalimutan muna ang mga alalahanin na dahil nandito kami sa iyong banal na presensya, Panginoon. Tanggalin mo muna anuman, Panginoon, ang aagaw sa aming attention sa iyo. Sa buong linggong ito, Panginoon, ang dami ng naming oras sa mundo. Ang dalangin ko, Panginoon, ang araw mo ay bigyan namin ng malaking respeto, Panginoon. Oh God, I pray, give us a heart na willing magpaayos, magpakorek sa iyo dahil, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, is double-edged sword. Panginoon, ang salita mo ang magtatama sa amin. Malaya kang kumilos at malaya kang magbigay ng pag-asa at naniniwala po kami, malaki ang gagawin mo ngayong araw na ito. Bless me as your messenger. Gamitin mo lamang akong instrumento mo na ibahagi ang katotohanan ng iyong salita. Ako lamang po ay napag-utusan niyo, Panginoon. Tago mo ko sa iyong likuran. Dahil hindi, Panginoon, ang buhay na ito ay hindi nararapat. Ngunit salamat dahil sa iyong dugo. Kaya kami nakakatayo sa presensya mo dahil namatay ka para sa amin. At salamat po sa araw na ito. We're so excited for your word. Bless your word. Bless the people. Bless the hearer and the doer of your word. Ikaw lamang po ang maita. So the glory and the honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody shout! But today po, salamat po dahil ngayon po ang ating pag-uusapan ay importante po nating maunawaan lahat. Kasi kanina po, we take the blood of Jesus Christ. Every first Sunday, we take communion kasi nga po inaalala natin ang ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Ngunit marami po sa atin ay hindi pa po nauunawaan bakit natin inaalala ang pagkamatay ni Kristo po sa cross ng Kalbaryo. Bakit ang ubas ay simbolo ng dugo ng Diyos at ano ang kapangyarihan nito sa ating buhay. But let me share to you the Word of God. Ang ating topic for today is about wash by the blood. Everybody say wash. And as I do my assignment, kasi nga po napatasan po gumawa ng message ng Lord every week. That is my privilege na gamitin ng Diyos to preach the gospel. Alam niyo po, nangusap sa akin ang aking labada. Ayan. Ang hirap po pala pag naglalaba ka. Ngayon ko lang naunawaan. Bakit po? Kasi my mom and my dad, napunta po sila ng Bicol, nagmi-ministry po sila doon, tinawag sila ng Diyos doon. Naiwan po ako. Siyempre, dati I used to have, hindi na ako naglalaba. Why? Kasi my mom is always wash my clothes para po sa akin. At ngayon ko po naunawaan na ang sobrang hirap maglaba. Bakit po? Trinay ko pong pinalaundry ko yung puti, pagbalik sa akin, puro yellow na. And I understand na ang hirap maglaba at ang matindi po sa paglalaba, kukusutin mo pa. Parang walang naglalaba dito po, ano? Parang hindi nyo po ako nauunawaan, ha? Kukusutin mo, hahanapin mo kung saan yung madumi. Hahanapin mo, ano? Amoy. Pag hindi mo naman kinusot, mangangamoy ka pag sino... At ang hirap. And in our own effort, napakahirap nito. And suddenly, I understand na ang hirap sa Pilipino, minsan po,
nakakarelate tayo dito sa paglalaba. Bakit? Kasi in our life, we understand, marami po sa ating pananaw sa bansang Pilipinas na minsan akala natin ganun ang ating kasalanan. Na ikaw mismo, in your own effort, lalabahan mo, pupunta ka ng linggo kasi madumi ka na naman. At I understand na ang hirap pag ganun ang ating pananaw at ang pananaw po na yun ay mali sa salita ng Diyos kasi po alam niyo po ang lakay Kristo nilinis ng banal na dugo ng ating Panginoon at tinitingnan ka ng Diyos hindi makasalanan kundi tinitingnan niya bilang anak ng Diyos. You are blameless in the sight of God at nakakalungkot. Bakit po? Kasi we try our own effort. Bakit po? Kasi alam niyo po sa ating sa bansang ito, normal po sa atin itong tradisyon po na ito. Every year, you tried your best, your own effort para ipakita mo sa Diyos na nagsisisi ka kasi you thought na akala mo yung gagawin mo na yon ay makakabawas sa kasalanan mo. But I want you to know na ang kaligtasan ay wala kang inambag po dyan kasi lahat ng bagay ay ginawa na ng Panginoon sa cross. He died for our sins. Yung katawan po niya, yung dugo niya tinigis sa cross at lahat po ng kasalanan natin ay nilinis na ng Diyos. So you don't have to pay penitence every year. Tapos babalik ka sa dati mong buhay. But I want you to know, kapatid, we respect the tradition, but kapatid, mali ang tradition po na ito. But let me share to you the word of God para mas maunawaan po natin ngayong araw po na ito. We try to gain salvation. Tama po ba yun? We try to gain God's favor. Akala natin pagpapakita ng ganitong bagay, ma-earn mo yung pabor ni Lord. Or maybe we tried our own effort to gain the mercy of God. But I want you to know, He loves God, that Jesus died for you. I want you to know this, that our sin are washed away not by someone's effort, but by the effort of the one who shed His blood once and for all. Nauunawaan po ba natin ito? I want you to know na wala po tayong inambag sa ating kaligtasan. Nilinis ng Diyos ang ating kasalanan dahil may namatay na Diyos, si Jesus Christ, the Son of God, who died for you and me. Kaya tignan mo yung katabi mo, may Jesus Christ ba sa buhay yan? Kasi the moment you have Jesus Christ in your life, nilinis ka na ng Diyos. But let me prove it to you this year po. Ngayon po, nasa Gospel Sunday po tayo. At pinag-uusapan po natin ngayon ay yung pagligtas ng Diyos sa mga taong makasalanan kagaya mo at kagaya ko. Alright, so let me bring to you the word of the Lord in Romans 3:22. Okay lang po ba magre-review tayo ngayon? Bear with me, alam ko po na mahirap po. Just bear with me, mag-review po tayo. Ano po ba ang kaligtasan? Sabi niya, we have made right with God. Sabi ng Romans 3:22, we are made right with God by placing our faith in, ano daw po? By placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who, no matter who you are. Review po tayo. Ano po daw ba ang salvation? Salvation are attained when we place our faith in the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, when we place our faith in Jesus, you believe that He died on the cross for you and me, you can attain salvation. Alright? Pangalawa po, sabi niya, and this is true for everyone who, come on, help me in this, everyone who believes. So faith is the only requirement. You don't have to add something. Manampalataya ka kay Kristo, ikaw ay Kanyang niligtas, at siguro sa mong baka sabihin, faith lang ba talaga? Yes, it's the only faith na ginawa ni Lord sa cross ng Kalbaryo. Pero alam niyo po, wala ka nang maidadagdag dito. Hindi po dahil ikaw ay mabuti, dahil niligtas ka ni Lord. No, because of you have faith in the Lord Jesus Christ, kaya ka nakagawa ng mabuting bagay, kasi nanampalataya ka na nilinis at binago ka na ni Lord. Alright. Pangatlo po, no matter who we are, I want to tell you, every came here for the first time, ano man ang amoy nyo, I want to understand na lahat ng tao po sa lugar na ito, sa simbahang ito ay welcome ang lahat. Saan ka man nanggaling, ano man ang amoy mo, maybe amoy alak ka pa, ano ka pa, ang simbahan nito ay lugar para sa mga taong makasalanan. But I want you to know this, ano man ang nakaraan mo, sabi niya dito, no matter who you are, mahal ka ng Diyos. He died for you, not for the righteous, hindi lang para sa mga taong matuwid, ngunit namatay siya para sa mga taong makasalanan. At ako po yun, at ikaw. So ulitin ko po, no matter who we are and for everyone. Ang sarap po pagkasama ka sa plano. Naranasan niyo po ba magpaplano silang maligo tas wala ka? Ang hirap nun. Buti na lang sinama ako eh. But pero makita mo, pag ikaw ay kasama sa plano, you feel like, wow,
special ako, but I want you to know, ang simbahan ng Panginoon namatay para sa lahat. Hindi para sa taong mabuti. Salamat, mabuti ka, but I want you to know, in your heart, wala pong mabuti, sabi ng salita ng Panginoon. No one is righteous. Review lang po tayo. Tatanong tayo nung unsa, 23. The need of salvation. Bakit kailangan ng salvation? Romans 3:23, for everyone has sinned and we fall short of God's glorious standard. Nandito po tayo lahat, whether you are a pope, anuman ang posisyon mo sa espiritual, lahat po tayo ay makasalanan. At nagkasala sa harapan ng Diyos. Minsan mo na rin tinago yung bag ng kaibigan mo dati sa school. Okay. Pinapakita ko lang kung gaano tayo makasalanan. Alright? So lahat, hindi mo pwede sabihin, hindi, wala naman akong tinatapak ang tao. No, minsan ka nang minsan ka nang nagloko doon sa estudyante ka sa jeep. Akala mo estudyante ka pa pero graduate ka na, kasalanan. Okay, binibigyan ko lang po kayo ng perspective. Sa ating Panginoon, kasalanan ay kasalanan. Alright? Walang mas mabuti, lahat tayo ay makasalanan. Because we all fall short of the glory of God. Alright, let me teach you. Nandiyan pa po ba tayo? Alright. Salvation, bakit ano yung glorious standard ng Lord? Glorious standard is a holiness. Kaya po tayo nahulog sa ating Panginoon kasi dahil nagkasala si Adam and Eve, nagkaroon tayo ng kasalanan at dahil po doon tayo po ay nakurap yung ating buhay. Dahil sa kasalanan, ikaw po ay hindi nakaabot sa Diyos dahil ang Diyos banal. And when the creation, alam niyo po ba yung creation, when God created Adam and Eve, kausap nila si Lord harapan. But because of their sin, hindi na po nila maranasan yung ganong communication, yung connection. Parang sa atin po ngayon, you feel like parang ang layo mo kay Lord kasi lahat po tayo ay hindi umabot sa kalwalatian ng Diyos. Pero salamat sa ating Panginoon. Holiness, moral perfection, and righteousness. Ano po sabi niya? Romans 3:24, yet God, in His grace, freely makes us right in His, dahil sa habag at biyaya ng Diyos, makasalanan ka, madumi ka, nagkasala ka, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ay ikaw ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. At nilagay ka po niya, sabi niya, freely makes us, He did this through Jesus Christ when He freed us from the penalty of our sin. Paano ka ba naligtas po? Alam niyo po, we are saved. God's grace is the reason. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos, kaya po tayo niligtas sa cross ng Kalbaryo dahil po mabuti at habag ang Diyos. Ang Diyos ay mabuti at ang Diyos po dahil sa kanyang kabutihan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus is the Redeemer. Amen. Si Jesus is the way, the truth, and the life. I want to came here for the first time. Ang magliligtas lamang po sa atin, si Kristo Jesus at wala nang sinuman. You don't have to put your faith in someone na sinasabi niya, I am appointed Son of God. I want you to know that Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi magliligtas sa iyo simbahan. I want you to know Jesus is the way, the truth, and the life. Because Jesus is the only way para po tayo makaranas ng buhay na walang hanggan. Forgiveness is the result. But grace is the reason, Jesus is the Redeemer, forgiveness is the result. Akit lang po tayo ng unti pa, review po tayo. Sabi niya, for God presented Jesus as the sacrifice dahil nga po si Lord siya po ay banal at nagkasala ang tao, kailangan may magbayad sa kasalanan po natin. Dahil ang Diyos siya po ay just God, kailangan may maparusahan dahil nagkasala ang tao. So, dahil po nagkasala ang tao, salamat sa Diyos. Bakit? Kasi si Lord, He is a just God and yet also He is a loving God. Kasi alam niya na hindi mo kakayanin na ikaw po ay mamamatay at ikaw ay lahat po tayo dapat papunta ng impyerno, pero alam ng Diyos na sobra at hindi natin kakayanin ang kaparusahan ng kasalanan. Kaya ang Diyos mismo, ang sabi niya, He presented Jesus as a sacrifice for sin. Sino po ang binigay niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa kasalanan mo at kasalanan ko? People are made right with God when they believe that Jesus, when they believe that Jesus sacrificed and I want you to know this, shedding His blood. Nasa introduction pa lang po tayo. I wanna just review this thing para tama yung ating pananaw bago po tayo pumunta doon sa ginawa ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Bakit kailangan ma-shed yung blood ni Jesus Christ? Nandito po ba tayo? Alright, let me just teach you and preach to you po. Paano ba tayo, bakit mahalaga understanding the shedding of Jesus' blood? Bakit kailangan at ano ang nakuha na atin
nung namatay si Lord, si Jesus Christ sa cross, at nung tinigis niya yung kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo, ano po ba yung kahalagahan nito sa atin? Una po sa lahat, that Jesus' blood washed away our sin. Jesus' blood, dahil sa dugo ni Kristo, nalinis ka sa kasalanan mo dahil po yung kasalanan natin na ang Diyos lamang po ang kayang magbayad nito. Bakit? Kasi Jesus' blood is the only blood po na mayroong kabanalan. Nabuhay po siya dito sa lupa ng may matuwid na pamumuhay. At because of His holiness, righteousness, ikaw po ay naging made righteous dahil po si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. And when you believe in the Lord Jesus Christ, lahat ng kasalanan mo ay nilinis na ni Lord. Ang sarap po pag ganun, ano? Who among you here, okay, mamaya na ako doon, para just want a PowerPoint doon. Pero para mas tatalon lang po tayo ng Hebrews, actually this is the thing, kaya po nakuha ko po itong scripture, but tatalon lang po tayo ng isa pa. Sa Hebrews po, sabi po ng Hebrews, by the way, ang background ng Hebrews po, ito po yung time na kinaklarify ng author, hindi po nila alam kung sino yung author. Sabi ng iba, Luke, sabi ng iba. But the important thing is, nililinaw dito ng author kung ano ang kahalagahan ng tabernacle dati. Bakit po? Kasi dati po, bago ka mag-worship kay Lord, pupunta ka muna sa tabernacle, at ang makakapasok lang doon yung high priest. At pinaliwanag din po sa 7, si Jesus Christ is our high priest. Alright? Dati po kasi kailangan mo ng pari para po ay siya po ang mag-alay ng sakripisyo mong mga blood, sabi niya po dito, para po ikaw ay malinis sa iyong kasalanan. Okay, let me preach. Under the old system, remember kanina, the new covenant, yung kinain po natin, under the new covenant. Pag tinanggap mo si Kristo na tayo po ay nasa bagong covenant. Ano yung covenant? Si Jesus Christ po, nung tayo po ay namatay si Jesus Christ on the cross for our sins, may bagong covenant na. In the old covenant, this is the covenant of Mosaic law. Si Moses po, kailangan, ito ang ginagawa nila para malinis mo sila sa kasalanan. Sabi niya, the blood of goats and bulls and the ashes of heifer could cleanse people bodies from ceremonial impurity. Ibig sabihin, pag ikaw ay mag-worship dati, mayroon po silang ginagawa kada taon na magdadala ka po ng mga sacrifice na lamb, goats, para malinis yung kasalanan mo. At ang hirap po nun. In the Old Testament, kailangan may bubuhating ka pa, kailangan may isasakripisyo ka para malinis, para mas maunawaan po natin. Alright? Ito po yung tabernacle. This is where the presence of the Lord dwells. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay Moses para gawin niya po at ayusin po niya bakit doon mananahan ang presensya ng Diyos. At ang matindi po dito, doon po sila kinakatagpo ng Diyos. Naunawaan po natin. Alright? Kaya po, bakit kailangan ng sakripisyo? Kasi hindi ka pwedeng pumunta doon sa kabanalan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, pag ikaw ay may madumi sa iyong puso. Matter of fact, yung mga high priest po na mag-aalay po dyan ng mga goats, kailangan meron silang malinis na pamumuhay. Bakit? Kasi onting kasalanan lamang po, pwede silang mamatay po doon dahil banal ang Diyos. Alright? So, sige po, just bear with me. At dito po, ninaalay po yon. Kailangan may sakripisyo para pumalinis ka sa kasalanan. But I want you to know, kailangan pong gawin ito kasi kailangan may magbayad. Because kailangan may magbayad sa kasalanan. Pero nakakalungkot, in the Old Testament, hindi sasapat ang buhay ng isang hayop para sa kasalanan mo kasi sobrang tindi ang kasalanan natin. Alright. Sabi niya po dito, kailangan po, sabi niya, para mas makita natin, in the Old Covenant, sa Mosaic law, animal sacrifice made a person ritually clean. Outwardly, you are clean. Sa pananaw, ritually, gagawin mo yung ritual po na yun para maging malinis ka, outwardly. But your inside ay hindi nalinis po ito. Bakit? Kasi hindi sasapat. Ikaw mismo ay hindi pa rin totally clean. Bakit? Kasi hindi sasapat. May kasalanan pa rin. Okay, para mas maunawaan po natin, restored them to covenant fellowship. Ang covenant kay Lord, pinili niya po ang bayang Israel para sa kanyang pagpapala. Ngunit po, kailangan nila mag-alay po na ito para mabalik yung relasyon nila kay Lord. Para yung pabor, pagpapala ng Diyos ay maranasan nila. Are you with me? Okay. Pangatlo po, dealt with external legal guilt under the law. Kasi under the law of Moses, kailangan may magbayad. At ito yung requirement. But, alam niyo po yung ginagawa nila ay hindi sasapat. Bakit? Kasi po, but they did not permanently remove sin. Hindi sasapat kasi hindi po sasapat yung kanilang in-offer na hayop kasi hindi po sasapat sa sobrang tindi ng kasalanan ng tao.
At pangalawa po, cleanse the conscience. Hindi po ito makakapaglinis ng conscience mo. Ano yung conscience mo? This is the thing na meron ka, yung konsensya na meron ka, alam mo yung mali at alam mo yung tama. Pangatlo po, change the heart. Hindi po nagbabago ng puso yung kanilang inaalay kasi nga po hindi sasapat. But let me preach. Sabi na po dito, Hebrews 9:14, ito na po yung good news. Nandito po ba tayo? Hello? Sa likod. Huwag ka muna mag-reply sa kanya. Hindi ka mahal nun. Okay. Focus ka lang kay Lord ngayon. Alright? Ito yung gusto kong ibahagi. Dahil, just think how much, sabi dito ng author, that's how think greater. Bakit? Yung much more the blood of will purify our conscience. Nilinis niya yung puso mo at bakit po, sabi niya, from sinful deeds so that we can because of Jesus Christ, malaya kang nararanasan ang matinding presensya ng Diyos. Bakit? Kasi may Jesus ka sa buhay mo at the moment you ask the Lord for forgiveness, nilinis na po ang puso mo at lahat ng mga kasalanan ginawa mo in the past ay binunaran ng Diyos. Kaya marami sa atin nararanasan mo ang pagpapala ng Diyos, ang pag-iingat ng Diyos, ang pabor ng Diyos. Bakit? Kasi namatay siya para sa iyo at para sa akin. Wow! The blood of Jesus Christ. At sabi niya po dito that we can worship the living God. For by the power of eternal Spirit, Christ offered Himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Para mas maunawan natin, in the new covenant, sin is hindi pa nakuha ng iba. Alam mo kung ano yung pinakapangit mong ginawa sa buhay mo. Pero salamat kay Kristo Jesus, the moment you accept Jesus Christ, lahat ng yon ay binayaran na ng Diyos, kaya hindi ka na pwedeng lumingon sa dati mong buhay. Bakit? Kasi lahat yon wala na. Wala na yung dating Lance na magulo ang buhay. Wala na yung dating Lance na ano man ang kasalanan ko, ay burado na. I want you to know, yung dating, sabi nga po na, if anyone is in Christ, he is a new. Alright. Kaya po kung pinapaalala sa iyo ng kaaway yung kasalanan mo dati, the moment you accept and you confess your sins to God, burado na yun. Okay, para mas magets po natin. Ang hirap po yung mga taong nagiguilt tripping. Tama po ba? Yung nagiguilt tripping, sila sabi, ikaw nga eh. Para pong magets po natin. Ikaw nga, di ba sa mag-asawa, ayun yung mahirap sa mag-asawa, kaya, sorry wala pa akong asawa, pero sa mag-asawa, mahirap mag-enjoy yung kanilang relationship kung lagi ang asawa niya lagi, ikaw nga, inano mo to, di ba? Nagsinungaling ka rin naman sa akin eh. Pero ibahin mo si Lord. Pupunta ka kay Lord, hindi niya titignan, bakit ka pa bumalik? Ang tagal mong nawala sa akin. O bakit yung pinagpala kita, umalis ka sa akin, pero salamat sa Diyos, bakit kasi hindi niya binabalik yung nakaraan mo, pumunta ka sa Kanya, tatanggamin ka niya ng buong puso. Okay. Come on! Clap your hands. Sin is forgiven. Guilt is removed. Di mo na kailangan tignan yun. Tapos na yun. The Bible said, Satan is the accuser. Kaya pag may bumubulong sa'yo, tignan mo naman dati, babaero ka. Hindi na ako babaero. Loyal na to. Amen. Tignan mo yung katabi mo. Hindi na siya yung dati. Kaya kalimutan mo na yung dating buhay niyan. Tapos na yan. Last 15 minutes na lang ako. Okay. Wait. Patapos na. Guilt is removed. You're accepted before. Tinanggap ka ng buong puso. Remember the prodigal son when he came back? Wow, sa kabila ng kanyang pagkukulang, the-bless ako po doon last week, we talk about Ate Chris Ann, talking about the prodigal son. Pinili niyang umalis, kinuha yung yaman niya, pero pagbalik niya, niyakap at hinintay siya ng kanyang tatay. Binalikan ng identity. Bakit? Kasi ang Diyos ay mapagmahal po siya, alam niya yung kasalanan natin, and yet He chose to forget our sins because we go back and we ask the Lord for repentance. Amen? Alright. Tandaan po natin ito. Billy Graham said, we are sure that there is no sin you ever committed that the blood of Jesus Christ cannot cleanse. Sigurado ka dito kapatid, anuman ang ginawa mong kasalanan, lahat ng yun ay kayang linisin ng banal na dugo ni Kristo Jesus. Gaano man kalalim yan? Diring-diri ka ba sa sarili mo because you have a lot of sins in your life? Nagkamali ka? But I want you to know, He loves you. And when you come back to Him, tanggap ka ng ating Diyos.
Palakpakan po natin si Lord. Come on. That is the blood of Jesus Christ. Pangalawa po, Jesus' blood brings us closer to God. Napalapit ka kay Lord. A matter of fact, hindi lang siya napalapit, ginawa niyang tahanan yung puso mo. Just think about this. In the Old Testament, the Bible said in Ephesians, sabi niya po Ephesians 2:13, talo lang po tayo ng onte, but now in Christ Jesus, who are once were far off, you who once were far off, have been brought near by the blood of Christ. Para mas maunawaan po natin, in the old system, in the Old Testament, ganito po ang tabernacle. Kailangan dito po sa altar of burnt offering, kailangan may mali at take note, makakapasok lang dito sa kabanal-banalan ng Diyos ay mga high priest. At yung mga priest po dati, nag-o-offer po sila dyan ng mga burnt offering para po yung bayang Israel ay mabalik yung covenant nila sa Lord dahil po sa mga kasalanan ginawa nila, lilinisin po yon. At pagpasok po nila, maraming procedure, hindi ko na po aaralin po ito at ilalatag sa atin, but eto lang po, to summarize it, bago ka makalapit sa Diyos, ang dami mo pang gagawin. But because of Jesus Christ, pwede ka nang lumapit sa presensya ng Diyos kahit nasaan ka. Ngayon po, because you have Jesus Christ and Jesus died for us, for our sins, pwede ka nang maka-access sa presensya niya kahit saan ka. Para mas maunawaan natin, Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of. So ibig sabihin ngayon, dahil we are in the New Testament, New Covenant, with Jesus Christ in your heart, nasaan ka man. Remember, every time that you are messed up, nangangailangan ka ng tulong, hindi mo na kailangan pumunta ng simbahan. Bakit? Kasi doon sa lugar, sa pamilya mo nagkakagulo, pwede kang manalangin, Lord, I pray, oh God, maayos niyo po ang pamilya ko. I pray, oh God, na maayos yung relasyon namin mag-asawa. Nasaan ka man, pwede kang lumapit sa Diyos. Bakit? You don't have to go to the altar place. Why? Kasi you have Jesus in your heart. Pag nag-i-struggle ka sa buhay mo, down na down ka na, give up ka na, you can call to the name. Sabi ng Panginoon, those who call on the name of the Lord will be saved. And you can say, Lord, help me. I'm about to give up. Ayoko na. Nahihirapan na ako, but you can come to Him wherever you are. Why? Because Jesus is in your heart. Para mas maunawaan po natin, because of Jesus Christ, you can come boldly to God. Pwede ka na lumapit kay Lord na wala kang pangangamba. Why? Pwede ka lumapit sa Kanya dahil siya ay binigyan Kanya ng access because of Jesus Christ. May isa nga pong kwento, sabi nung isa, there is a kingdom at may isang widow sa labas, nangangailangan siya ng tulong ng hari. Pero hindi siya pinapapasok. Bakit? Kasi siya ay widow lamang. Kailangan niya yung tulong ng hari, kailangan niyang, I don't know kung ano yung kailangan niya, but desperado siyang makakuha ng pabor ng hari. Pero one time, may dumaan na lalaki. Kinuha ang kanyang kamay, dinala siya doon sa trono ng hari, at ang sabi niya, Father, kailangan ng tulong nito. At alam niyo po yung hari na yon, that is the prince of that kingdom. And that prince is about same thing in our life. We can come boldly to the throne of grace. Bakit? Kasi you have Jesus in your hands. And you can come to Him, Lord. Bakit? Nakakalapit ka na sa trono ng Diyos at makahingi ng pabor ng Diyos, ng pag-iingat ng Diyos. Bakit? Kasi meron kang access kay Jesus. Kasama mo si Lord. Come on! Amen! Salamat kay Kristo Jesus. And we have to understand this. You can bring your request to God. The Bible said, pray about anything and let your request be known to God. Kaya uunawaan po natin ito. The only mediator is all about Jesus Christ. You don't have Mary o Mama Mary na kailangan manalangin ka pa sa Kanya para ibulong kay God. I want you to know, huwag ka nang tumawag ng mga santo o anumang santo po yan. I want you to know you can come boldly to God. We respect, but I want you to know, ikaw mismo na may relasyon ka sa Diyos, hindi mo na kailangan ng tao para ilapit ang request mo kay Lord. Bakit? Kasi when you have Jesus in your heart, you can ask, Lord, forgive me, guide me, protect my family, baguhin mo yung anak ko, ayusin mo yung pamilya ko, Lord, help me, change my heart. Because the only mediator is Jesus Christ. Okay, you can experience the presence of God anytime. Ito po yung mahirap at natitake natin for life. Tawagin ko si Melber, I'm about to end. Just bear with me. Ito po yung tinitake natin lightly
In the Old Testament, ang dami mong procedure at hindi lahat kinakausap ng Diyos. Pili lang ang pwedeng magkaroon ng connection sa Diyos. Why? Because God is a holy God. But because Jesus came, He died on the cross, He finished everything, and when you accept Jesus Christ, ay nagkaroon ka ng access sa Diyos. At maraming tao, hindi nauunawaan to. You take granted your worship. Alam mo ba yung presensya ng Diyos na nararanasan mo? Hindi nararanasan ng iba dati in the Old Testament. Hindi nararanasan. Yung kapayapaan na hinahanap mo, hindi nararanasan ng lahat in the Old Testament. But because Jesus came in your heart, pwede kang manghingi ng kapayapaan kay Lord. Who among you experience na yung pinakakinakailangan mo ang Diyos, nung ikaw ay desperado sa Lord, yung kailangan mo yung tulong niya, pumunta ka sa Kanya at hindi ka binigo ng Diyos. And Lord, you can just ask the Lord. May mga times sa buhay ko na ganito po. Minsan, desperado ka, nahihirapan ka, just come. Pwede ka na pumunta doon sa kwarto mo lang. Siksikin mo yung sarili mo. Lord, tulungan mo ako. You don't have to go to a place because the Bible said, darating ang panahon, sabi ni Jesus Christ, na hindi na ako i-worship dito sa bundok na ito o dyan sa templo. You can worship everywhere in a spirit and in truth. Kaya kapatid, yung pagpunta mo dito, don't take this for lightly. Nandito ka na rin, nag-cellphone ka pa. This place is a place of we are the Christian. This is not the church. This is ikaw yung church. And I pray, oh God, na wag nating babuhin ang tahanan ng Diyos. Bakit? Kasi haharap ka sa Diyos, hindi ka pa preparado. Nakakalungkot, maraming kabataan. I wanna shout out. Sana nasa church ka na rin. Wag ka na maglaro. Mag-focus ka na kay Lord. Salamat sa dakilang presensya ng Diyos. Sana pahalagaan mo yung moment na to. Kasi hindi lahat nakakaranas nito. I want you to know, just Jesus' blood redeemed us. This is my last point. Salamat sa dugo ni Kristo because the Bible said, in Him we have redemption through the forgiveness of sin according to His what? Ano daw po sabi niya? Because the Bible said, forgive of sins according to the riches of His grace. Salamat sa matinding habag at biyaya ng Diyos. Dahil tinubos niya yung kagaya mo at kagaya ko. Just think about it. Tao ka, pinili mong magkasala, pero may isang Diyos na may pakialam sa'yo. At ito yung laging babalikan natin. Bakit? Sino ba ako? Para mahalin ng Diyos. Sino ka? Salamat sa mata ng Diyos. Nilikha ka niya. Kahit nagkasala ka sa mata ng Diyos, I need to do something. Di ba? Hindi naman obligado ang Diyos na iligtas ka, pero dahil ang Diyos, yes, kailangan may maparusahan. Ang attributes niya, He is a just God, hindi niya hahayaan na walang parusahan. And sa isang attribute sa kabilang banda, ang Diyos mapagmahal. Dahil sa pagmamahal niya, yun yung nagtulak sa kanya, hindi alam ng Panginoon kung ano ang kabubulutan mo pag tayo ay namatay. Sana makita natin yung bigat nun, no? Yung when you died, wala ka ng pag-asa. Eternally, ikaw ay paparusahan. Pero dahil si Lord, yes, He is a just God, and He is a loving God, kailangan may maparusahan. At hindi nagdalawang isip na ibigay ang kanyang anak. Pinakamahalaga sa Kanya, para sa iyo at para sa akin. Who am I? Sana makita natin po, who am I? Para may mamatay na Diyos para sa akin. Alam niyo po, you have to understand, though the fall of Adam and Eve, God chose to redeem us. Hindi naman, sinabi ng Diyos sa kanya, Adam and Eve, huwag niyo itong gagawin. Ito lang, isang puno lang. Pero pinili nilang magkasala sa Diyos. Pero ba't sasabihin ng iba, bakit sila Adam and Eve lang naman yun? Dapat sila parusahan. Pero I want you to know, nagkataon lang na Adam and Eve ang pangalan ng mga taong yun. Pero kung nandoon si Lance, guess what? Ganun pa rin ang gagawin ko. Bakit? Kasi likas na makasalanan to. And you cannot say, the Lord, bakit kami paparusahan mo? Si Adam lang naman. Pero I want you to know, nagkataon lang na Adam ang pangalan niya. Kung ikaw nandoon, you will sin against the Lord.
Pero salamat sa abag, kahit pinili ng taong magkasala, sabi ng Panginoon, and restored the path from which we had gone astray. Dahil ikaw ay pamunta ng impyerno, si Lord din ang gumawa ng paraan para iligtas ka. Na hindi naman siya yung rason para ikaw ay magkasala, pero dahil mahabag at magrasya ang Diyos, hindi niya hinayaan na ikaw ay mapaparusahan. Bakit? Kasi binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pinapakita niya lang na, anak, kahit sumablay ka, I got you, I love you, I care about you. God chose to redeem us even though He is not obligated. Ang aking iniisip po habang inaaral ko ito, pwede naman tayong pababayaan na ng Diyos eh. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos. Hindi naman tayo kailangan ng Diyos eh. When we committed sin, okay. Nagkasala, okay. Gawa na lang tayo ng bagong earth. This is for me, this is my own reflection. Pwede naman gawin ng Diyos yun eh. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Panginoon, He is a just God, He is a loving God, He is a faithful God. Tapat ang Diyos eh. Kung tao, iwan ka, ang Diyos hindi. Ibahin mo ang Diyos. Pinatunayan niya yun. Bakit? Kasi di naman siya obligadong iligtas ka, kapatid. Pero dahil mapagmahal, tapat at ang Diyos, He is a just God, tapat ang Diyos. Kaya tunay ang pangako niya, sinabi niya, I will never leave you nor forsake you. And God chooses to call us even though we choose to go our own way. Marami sa punto ng buhay natin, tayo yung umalis kay Lord. Pinagpala ka ni Lord, ang dali mong umalis. Pero salamat dahil pag bumabalik ka sa Diyos, hindi ka binubulyawan ng Diyos, and yet, tinatanggap ka niya buong kamay. And some of us here, some of us, ako din po, minsan na akong tumakbo kay Lord. I choose to go in worldly ways. I smoke drugs. Ito yung buhay ko. Hindi masaya dyan. Pero salamat, bakit? Tandaan mo to, hindi ikaw yung lumapit sa Diyos, ang Diyos ang naganap sa iyo. And maybe God finds us even though we are the ones who choose to be lost. Just like a prodigal son, pinili mong umalis. Pinili mong tumakbo. Pinili mong umalis. Pero salamat, dahil ang Diyos, He leaves the 99 to save you. To summarize this, kapatid, God chooses to give His own Son to pay the penalty we deserve. At ito ang matindi po, ito po ang bagay na gusto kong maunawaan natin. Pinili ng Diyos na ibigay ang kanyang anak. Pero in the book of John, sabi ni Jesus itself, I have the authority na ibigay ang buhay ko. Ibig sabihin ng Diyos, hindi siya pinilit, ngunit siya mismo willingly na ibigay yung buhay para sa iyo. Doon mo makikita that there is a triune God. That Jesus, there's a God, the Father, the Son. Alam niya puso ng tatay niya. Bakit? Kasi iisa sila. And the Holy Spirit came upon you when you accept Jesus Christ. And so doon mo makikita po, kaya sa ating buhay, John 3:16, I will end with this. To summarize yung pinag-usapan natin, kalimutan mo na lahat yun, okay? Huwag mo lang ito kakalimutan. For God so loved me, the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sinasabi ko sa Panginoon, Lord, tapos na ako. Ito po lagi ko sinasabi sa Lord. Tapos na yung assignment ko, nasabi ko na. Sana may maiwan lang po tayo, may makuha po tayo. At sana ito yung makuha natin. Value your salvation, for God purchased you at a high price with the blood, the precious blood of Jesus Christ. Pahalagahan mo, kapatid. Ang gusto lang naman ng Diyos ay iparana sa iyo ang pagmamahal ng Diyos. At sana sa part mo naman, pahalagahan mo na yung kaligtasan na yun. Ayawan mo na yung kasalanan. Kasalanan yan eh. Binayaran ka ng Diyos sa cross ng Kalbaryo. Sana ilaban mo naman yung relasyon mo sa Diyos. Pahalagahan mo yung kaligtasan.
Huwag ka nang babalik doon sa dati mong buhay. Maybe ikaw yung tao na nagkasalanan, puro ka bisyo, di mo pinapahalagaan ang relasyon mo sa Diyos. Kung alam mo na ang kasalanan sa Panginoon ay homosexuality, baka ikaw yun. Binayaran ng Diyos. Kasalanan eh. O baka ikaw yung tao na bumabalik ka pa rin sa same-sex. O maybe ikaw yung tao na bumabalik ka pa rin sa sex outside marriage. Alam mo na kasalanan yun. Pero I want you to know, binayaran ng Diyos yan. Sana ilaban mo naman. Sana ilaban mo naman. Kasi hindi lang po kambing ang binigay o hayop, dugo ng Diyos, ng mga Diyos, at hari ng mga hari. Sana pahalagahan mo yun. And I want to leave you this. Surrender your life to God. Maging seryoso ka na sa paglalakad mo sa Diyos. Can you just stand up together? Can we just raise our hands and I love to pray for you. Panginoon, salamat po. Tinanggap mo kami kung sino kami. Alam mo ang pagkakasala namin. Pero salamat, pinakita mo ngayon na kahit gaano kalaki ang kasalanan namin, hindi ka nagdalawang isip na mamatay sa cross para sa amin. At naniniwala din ako, Panginoon, kung kami lang, di namin kaya. Tanging ang dugo mo lang ang kayang magbago sa amin. Kaya I pray, oh God, for these people, for us, as a church, every person under the sound of my voice, wash us with your blood. Baguhin mo kami, Panginoon. Salamat, nakita namin yung kahalagahan ng dugo mo. At nawa ngayong araw na ito, pahalagahan namin ang kaligtasan na binigay mo. And as we sing this song, just close your eyes and just to worship the Lord. Was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walk right out. Come on, just worship the Lord. And now death has no sting. Come on, worship the Lord. Life has Let me no just raise our way. hands and worship the Lord. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus, for the blood. Come on, just worship Him, worship Him. Thank you, Jesus, it has washed me white. If you are grateful, if you are thankful, Thank you, worship. Jesus, You have saved, my life, brought me from the dark. Pwede ba natin purihin ang ating Panginoon? glorious life. Come on, worship Her. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood of Jesus Christ. Let's call the sons and daughters. We are ransomed by our Father To the blood. To the blood of Jesus Christ. There is nothing stronger. Than the wonder-working power. Thank you, Jesus. Thank you for the blood. Oh, God. That calls the sons and daughters. You were ransomed by our Father To the blood. The blood of God. There's nothing stronger. Worship Him. There is none stronger than the wonder-working power Thank you, of Jesus. the The blood of God. The blood of Jesus Christ. That calls the Son. That calls the sons and daughters. Oh, We God. are ransomed by the Thank you, Father Jesus. to the To the blood. Thank you, everybody. Thank you, Jesus, for the blood of God. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, You have saved. my life, brought me from the darkness into glorious light. Every voice, can we worship the Lord? Thank you, Jesus, For the blood. Every voice, every voice. Brought me from the darkness to glorious away my sin. Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Every voice right now. Jesus. What can make me whole again? What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. And for the people who came here for the first time, this is the chance that you can accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Maybe ikaw ay matagal ng panahon na
natali sa relihiyon, natali sa maling pananaw. At ang atanging kaligtasan lamang ay hindi sa pamamaraan, kundi sa paniniwala at pananampalataya mo kay Kristo Jesus na iyong tagapagligtas. And as a church, can we just help the first-timer? If you are that person who came here for the first time, this is your chance. The Bible said when you confess in your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He is risen from the dead, you will be saved. Kaya as a church, can we help them? Maybe you came here for the first time, sumunod ka lang sa panalangin nito sa pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesus. Sabihin mo ng malakas, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa inyo. ako po'y lumalapit sa iyo, Nagpapakumbaba nagpapakumbaba at humihingi ng tawad at humihingi ng tawad sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula noon Mula noon hanggang ngayon, hanggang ngayon, tinatanggap po kita, tinatanggap po kita, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, bilang Diyos bilang Diyos at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Simula sa araw na ito, Simula sa araw na ito, ako ay susunod ako ay susunod at maglilingkod sa inyo at maglilingkod sa pangalan ni Jesus. sa pangalan Pwede ba ni nating palakpakan ng Panginoon for these people? Sabi ng Panginoon, isang kaluluwa lang, nagpupugay ang langit. Come on, can we just clap our hands? Can we celebrate? There's a new soul. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah, Lord, salamat. Thank you, God, for the death. Thank you for the resurrection. Thank you for the life. And thank you, God, for everything. Thank you for the blood. Thank you for the salvation of God and redemption in your name. We thank you, God. We honor you, God. We bless you, God. We thank you. We thank you. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Ikaw lamang po ang tinataas namin. All the glory and the honor belongs to you, God. In Jesus' name we pray. Everybody shout. God bless everyone. What a word from the Lord. If you are feeling #blessed, you may share your takeaways with us and of course to your C2S family. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank na makikita ninyo ngayon sa inyong mga screens. Your COG Subic family would also love to pray for you, kaya naman feel free to message us on how we can extend you in prayer. Thank you so much for joining us today. Once again, I am Chloe. God bless and see you on Wednesday.